Ito ang nakakagulat, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang tila ginawang pagbasura ng Korte Suprema sa kaso ng dating Administrasyong Duterte na siyang gumimbal umano sa lahat ng kumakalaban sa dating Pangulo, partikular na nga ang makakaliwang grupo na gustong magpabagsak sa mga Duterte. Gaano kaya ito katotoo? Ating alamin. Tiniyak nga mismo ng Korte Suprema ang desisyon kung saan kinumpirma nito na ang dismissal on human rights petition laban kay dating Pangulong Duterte ay hindi na maaaring buksan pa matapos ngang ibasura ng 4th Division of Court of Appeals noong June 2018 ang mga petisyong inihait laban sa dating Pangulo patungkol sa umano'y pagkasawi ng ilang mga aktivista. Ayon pa mismo sa naturang desisyon ng Supreme Court ay tapos na at hindi na maaaring buksan pa ang mga kasong ito dahil bukod sa nakalagay na anya ang desisyong ito sa Supreme Court books ng 4th Division ay may mga datos na rin na magpapatunay na mahina ang mga kasong isinampa laban sa dating Administrasyong Duterte kaya't naging final and executory ito noong April 29, 2024. Sinubukan pa umano ng mga grupong nagsampa ng kaso kay Duterte na i-revert pang muli ang naturang desisyon ng korte subalit hindi na ito pinahintulutan pa ng pinakamataas na kapulungan dahil tapos na anya ang laban at tuluyan na nilang naibasura ang mga kaso laban sa dating Pangulong Duterte. Dahil nga sa naturang balita ay tila umani nga ito ng samut-saring reaksyon mula sa mga netizen. Ayon nga sa kanila, ang katotohanan palaging nangingibabaw kontra sa kasinungalingan ng mga saliwang taong nasa kadiliman. Iyak ang mga NPA na nasa tuwadkom at si Risa Hontivirus, hindi talaga mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Maraming salamat sa ating Korte Suprema sa pagpanig sa kanilang opinyon o hatol sa kasong na-file ng mga makakaliwang grupo at narito panoorin pa natin ang buong video. Ang ating pong title ay Nasaan ang Due Process. Ito yung lumabas kanina na talagang salat doon sa tinatawag na due process nung inaresto si Tatay Digong at inilipad palabas ng bansa. Laban sa kanyang kagustuhan, walang consent at in spite and despite of his vehement objection that he be brought before a court of competent jurisdiction, before a competent judicial authority as provided for by Article 59. Naririnig nyo rin kanina, madalas yan, Article 59 ng Rome Statute. Ano po ulit yung Article 59 ng Rome Statute? Ang sinasabi lamang po nun, to simplify, lahat ng taong maaaresto o pakay ng pag-aresto base sa isang warrant of arrest na in-issue ng International Criminal Court, dapat po itong dalhin sa isang competent judicial authority with emphasis on judicial, hindi competent authority from the executive branch of government. Malinaw po roon, competent judicial authority. So therefore, yung Article 59 left no other room for interpretation. Judicial authority. Sa korte, sa huwes, sa hukom o sa maestrado, dapat dalhin ang taong pakay ng warrant of arrest o ang taong inaresto base sa isang warrant of arrest na inisyu ng isang banyagang jurisdiction, ng isang banyagang korte katulad ng International Criminal Court. Napag-alaman sa hearing kanina na ito ay hindi ibinigay sa akusado. Ito ay hindi ibinigay sa arestado. Ito ay hindi ibinigay kay Tatay Digong, isang Pilipino na dapat sana ay usigin ng korte dito sa Pilipinas, hindi ng banyagang korte, na dapat sana ay usigin ng Pilipinong mang-uusig o prosecutor, hindi banyagang taga-usig, at higit sa lahat, dapat siyang litisin at husgahan ng isang lokal o Pilipinong maestrado at korte sa Pilipinas, hindi ng banyagang maestrado, hindi ng banyagang korte at hindi ng banyagang jurisdiksyon. Malinaw po doon, pinaliwanag kanina. Meron po kasi tayong tinatawag na Doctrine of Constitutional Supremacy. Yung doktrina na nagsasabi, pag nagbanggaan na ang ating mga karapatan, pag nagbanggaan na ang special laws o anumang batas
maging ordinansa man yan, maging Republic Act man yan, maging revised penal code man yan, pag yan ay nagbabangga na sa ating mga fundamental rights, sa ating mga basic rights na nakasulat, nakaukit at may garansya sa ating saligang batas, mangingibabaw at mangingibabaw ang linalaman, itinatakda, isinusulat at nakagaransya sa ating saligang batas. Yan po ang simpleng ibig sabihin ng doctrine of constitutional supremacy. Ulitin ko, dito po sa ating diretsyong pakikipag-ugnayan sa inyo, pilit nating pasisimplihin o sa English pa, ile-laymanize yung mga naririnig nating termino na hindi po kayo dapat magulat o masindak sapagkat sisikapin natin manapasimplihin upang pati ang ordinaryong mamamayang Pilipino ay maintindihan, maunawaan at magkaroon ng sarili ninyong pananaw, opinyon, prinsipyo at desisyon, not necessarily na sang-ayon sa aking opinyon o sa aking pananaw. Ang importante, ma-educate ko po kayo, sambayan ng Pilipino. Ang importante, bahagi ng aking advokasya, hindi lamang bilang kandidato pagka-senador, hindi lamang bilang senador ninyo, bahagi ng aking advokasya bilang Pilipino, bilang abogado, bilang maiso, ay iangat ang antas ng pampublikong diskurso, maging bahagi ang lahat ng Pilipino, may pinag-aralan, kakaunting kaalaman o profesional, ordinaryong Pilipino, opisyal ng gobyerno o empleyado ng pribado o gobyerno. Importante ho magkaroon kayo ng sarili ninyong opinyon sa mga mahalagang usaping panlipunan sapagkat tanging ang isang informed citizenry lamang ang tunay na makakapagbigay diwa dito sa mga garansya na nakaukit, nakasulat at may garansya sa ating saligang batas. Ito na nga po tayo, pinag-uusapan natin nasaan ang due process. Nakita kanina dyan sa ginawang pagdinig sa Senado na salat at hindi na ibigay yung due process, yung standard of due process na dapat ibinigay kay Tatay Digong. Hindi lamang po ito usapin kung ikay maka-Duterte o hindi. Ito po yung usapin, mahalaga, usapin ng bawat Pilipino. Lumabas din kanina sa hearing yung katanungan, kung ito ay nagawa sa isang dating Pangulo, paano pa ang mga ordinaryong Pilipinong katulad nyo, katulad ko, katulad natin? Paano na yung nagtitinda ng balot sa gabi sa lansangan? Meron ka pa kayang aasahang due process? Paano na yung mga market vendors? Paano na yung ating mga motorcycle riders? Paano na yung ating mga vendor sa kalsada na nagkakalaka lang o naghahanap buhay ng marangal? Nasaan ang due process? Ang usapin ng due process ay hindi lamang patungkol kay Tatay Digong o kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ay usaping mahalaga na dapat pag-usapan nating lahat sapagkat when we speak of the constitutional supremacy being the supreme law of the land, lahat po tayo ay saklaw nito. Lahat po tayo ay dapat may proteksyon dito. Maganda rin na napapag-usapan kanina, yung pangamba na paano, ligtas pa ba ang ordinaryong Pilipino sa kanilang pamamahay laban sa mga pag-abusong pagsisilbi ng search warrant, pag-abusong pagsisilbi ng warrant of arrest, o di kaya yung pag-aresto kahit walang warrant. Ito po yung lumalabas kanina sa pagdinig. Kaya nga po ilang ulit lumabas yung katagang doctrine of constitutional supremacy. Sapagkat may lumalabas na mga sinasabing batas, yung Republic Act 9851, yung Section 17. Ini-invoke po yun kanina sa hearing of the part of the government na yun daw po ang kanilang ginamit, yung RA 9851. Yan po yung batas dito na ipinasa ng ating Kongreso, I think, sometime 2009. Ito po yung batas laban sa laban sa genocide, itong crime against humanity. Yan po yung kanilang ini-invoke kanina, yung RA 9851 Section 17 to justify why they have to give away a Filipino citizen that goes by the name of Rodrigo Roa Duterte to a foreign jurisdiction. Subalit habang ini-invoke nila yun, hindi ko kasi talaga magtutugma. Pag in-invoke mo yung RA 9851 Section 17, hindi naman ho kasi ang pagbabasa at pag-unawa sa batas ay kada section lamang. Kailangan mong basahin the entire law, the RA 9851, hindi lamang yung Section 17 that tends to favor what the government did in turning over the person of Rodrigo Roa Duterte, our former president, our beloved former president, sa ICC. Dapat po yan basahin mo yung kabuuan at
ibangga mo, ikonsulta mo sa ating saligang batas. While it's true, there is the existence of what we call RA 9851. Ito nga po yung batas na ipinasa ng ating lokal na kongreso, yung ating House of Representatives at ng ating Senado, na tumutukoy po sa mga crime against humanity, yung mga genocide, yung mga war crimes. Yan po yan. Subalit, babalik ka sa ating saligang batas. Bakit? The Constitution is the fundamental law of the land. Yan po yung supreme law. Wala pong pwedeng mas mataas sa ating saligang batas na kahit na anong special law or special laws. Hindi pwede yung RA 9851 ay mas mataas o hihigitan niya ang konstitusyon. Sapagkat meron din pong doctrine sa ating jurisprudence that the spring cannot rise above the source. The source of every law, lahat yan hanggang ordinansa, the source of every law is the Constitution. Hindi maaring mas mataas pa ang magiging bisa, saklaw at interpretasyon ng kahit na anong batas, kahit na anong ordinansa, kesa sa ating saligang batas. Ang Biblia ng lahat ng batas ay ang ating konstitusyon. That is why there is this repeated mention of the doctrine of constitutional supremacy. Meaning, yung sinasabi ho nilang RA 9851, baliwala po yon pag ibinalagga mo at itinumpara mo at inihambing mo doon po sa pinag-uutos ng ating saligang batas. Ano po yon? Babalik po tayo, Article 3, yung Bill of Rights. Yan po muna iikot ang ating mga usapin. Again, sisikapin kong pasimplihin ang mga mahalagang usaping panlipunan para maunawaan po ninyo. Because it is only through an informed, educated, and aware citizenry that we can have an empowered population, that we can have an empowered Filipino nation. Kinakailangan alam mo ninyo. Article 3, Section 1. Anong sinasabi dyan? No person shall be deprived of life, of liberty, or property without due process of law. Malinaw po yan. Saan po papasok yung due process sa ginawa nila kay Tatay Digong? Kung ini-invoke po ng gobyerno yung RA 9851, kinakailangan po yung basahin in relation to, kasi sinasabi ho nila roon, basta't meron na raw pong nasimulang investigation o prosecution, ang isang banyagang jurisdiction, maaari na nilang ibigay yung isang Pilipino doon sa jurisdiction na yun. Basta't nasimulan na yung investigation o yung kaso o yung prosecution. Tama. Tama po kung simple reading ng Section 17 of RA 9851. Pero may pinaghuhugutan po yung RA 9851 eh. Babalik po tayo doon sa sinasabing yung batas ng international, yung Rome Statute. Babalik po tayo doon. Ano po sinasabi ng Article 59? Nung Rome Statute, na napapakinggan nyo rin po kanina yan. Lahat ng inaresto o aarestohin na Pilipino, nasaklaw ng tinatawag na warrant of arrest, na inisyu ng International Criminal Court, ay dapat agad-agad, walang delay. Hindi mamaya, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, hindi 6 months from today. Agad-agad, ora mismo, dapat ay dalhin sa isang competent judicial authority. So yan o, tumatakbo na tayo. Sinimulan natin doon sa ini-invoke ng gobyerno na 9851. Of course, they will not mention, conveniently, they will not mention yung Article 59 ng Rome Statute. Dahil pagka binanggit mo po yun po yung pinaghuhugutang otoridad ng RA 9851 na pag meron na raw pong investigation o prosecution na nasimulan na ang isang foreign jurisdiction, they can dispense with anumang formality sa isang Pilipinong saklaw ng warrant of arrest. Tama, pero kinakailangan merong basihan yung RA 9851 na yan. Ano po yan? Yung Rome Statute, babalik po tayo sa Article 59. Sabi ng Article 59, any person arrested shall be brought promptly. Wala na po akong ibang makitang definition ng promptly sa Tagalog, kundi agad-agad, kundi ora mismo, kundi ngayon na mismo, hindi mamaya, hindi bukas, hindi 6 months from today. Ngayon na mismo, yung taong arestado, dapat mong dalhin without any delay sa isang competent judicial authority. Mahalaga po yun ha, yung competent, syempre lahat naman ng judicial authority, pero competent judicial authority. Meaning, tanging sa korte mo lang dadalhin yung taong inaresto mo
base sa isang warrant na inisyu ng ICC according to Article 59 in relation to RA 9851. Malinaw po tayo ha. Ngayon, binigay ba kay Pangulong Duterte yung natatangi niyang request? Malinaw po ito. Noong kami pong mga local lawyers niya ay nag-meeting noong March 13, malinaw na binanggit sa amin ni Attorney Martin Deldra, isa lang ang hiningi ni Pangulong Duterte. Isa lang ang request ni Pangulong Duterte. Walang iba. Ang sinabi ni Pangulong Duterte, dalhin ninyo ako sa korte. Yun lang. Wala siyang request na dalhin siya sa kung saang special na lugar o bigyan siyang special na pagtrato. Isa lang mo request niya, dalhin ninyo ako sa korte. Bakit? Nalalaman niya yung kanyang karapatan bilang dating Pangulo, bilang dating prosecutor, bilang abogado, at higit sa lahat bilang Pilipino. Alam niya that the Constitution, the 1987 Constitution, hindi naman suspended yan. It is working, it is functioning, so alam niya yung kanyang karapatan. Hiningi niyang dalhin siya sa korte. Bakit? I-invoke na rin niya dyan yung kanyang karapatan under Article 3, Section 1. No person shall be deprived of liberty. And under arrest ka na, hindi ka na makagalaw eh. Any moment na hindi mo na magalaw ang iyong freedom, under arrest ka na niyan, restricted na movement mo eh. You can now invoke kung ano man yung mga related laws. In-invoke po niya yan eh. Yung dalhin ninyo ako sa competent judicial authority because he knows Article 59 of the Rome Statute. Pangalawa, yung Article 3, Section 1, that no person shall be deprived of life, liberty without due process of law. Again, may due process ba? Anong nangyari dun sa tinatawag nating constitutional supremacy, yung doctrine of constitutional supremacy? Pangalawa, meron pa rin hong isang related constitutional guarantee. Diyan pa rin hindi tayo lalayo sa ating Bill of Rights. Article 3, Section 14. No person. This provision starts in the negative. No. Ibig sabihin, hindi pwede. Bawal. No person shall be held to answer for a criminal offense. Yan po, nasa saligang batas uli natin yan. Without due process of law. Pangalawang beses na po yan. Unang-una, Article 3, Section 1. Nabanggit na po yan. Walang pwedeng pagdamutan o ipagkait ang iyong karapatan at kalayaan ng walang due process of law. Tumungo po tayo sa isa pang constitutional provision, Article 3, Section 14, which starts in the negative. No person shall be held to answer for a criminal offense. Hindi ba criminal offense yung kanyang ibinibintang sa kanya ng ICC? Okay. No person shall be held to answer for a criminal offense without due process of law. Dalawang provision na po yan. Article 3, Section 1, Article 3, Section 14. Hindi lamang po ha. Kay Ann, guys, wag magpabudol muli. Vote straight DDS. Maraming salamat. Kay Kenji, gusto kong pabalikin nila si Duterte because that is the only way to rectify the wrong that was done to him. Aladdin Manabilang, tulungan natin si Rodriguez para manalo sa eleksyon. Salamat po kay Johar A. The best leader, President Rodrigo Duterte. Bring him home, bring home Tatay Digong. So, yan o, dalawang constitutional provision o tayo. Maganda rin o, and I'd like to give my respect dito kay Professor Attorney Alexis Medina. Professor Alexis Medina, Attorney Alexis Medina, salute to you, Panyero, isa kang maiso. He was there as a resource person. Wala siyang pinanigan. Batas lang. Batas lang. Pinaalala rin niya, Article 3, Section 6. Mahalaga din po ito sapagkat ito na nga yung nangyari kay Pangulong Duterte. Yung liberty of abode and of changing the same and the right to travel shall not be impaired. Yung liberty of abode, yung kanyang kalayaan, mamili kung saan siya titira, walang pakialam ang kahit na sino man. Basta't wala kang inaagrabyado. In-invoke na niya. If you are going to arrest me, si Pangulong Duterte po ito, kung siya'y aarestuhin at kung siya'y arestado na, dalhin siya sa isang competent judicial authority. Hindi rin po nangyari yun. Rating ko, hindi naman siya nakaalis sa Villamor Air Base. Wala rin kayong nakita. For expediency, for convenience, or for practicality, wala rin kayong nakita na miyembro ng bukog o kahit na sinong mahistrado doon na dinala ng ating kapulisan upang ipaliwanag o i-explain o tingnan yung legality ng dokumento na galing sa
ICC. Bakit mahalaga po yun? Article 59. Because hindi ho pwedeng iwasan yung Article 59 ng Rome Statute. Dahil iginigit ng gobyerno, may jurisdiction yung ICC. Pag sinabi mong may jurisdiction yung ICC, merong pinaghuhugutang batas yan, local man o international. Ang pinaghuhugutang batas ng kanilang invocation na may jurisdiction ng ICC through the Interpol ay yung Rome Statute. Ano naman po yung kahalagahan ng Rome Statute? Balikan natin yung Article 59. Malinaw doon. Lahat ng taong inaresto by virtue of a warrant of arrest issued by the International Criminal Court shall be brought to a competent judicial authority of the sovereign nation. Sino po yun? Ng Pilipinas. Dito siya inaresto eh. Dalhin mo sa competent judicial authority ng Pilipinas. Hindi po nangyari yun. Hindi po nangyari yun. So, nasaan ang due process ni Tatay Digong? Nasaan yung tinatawag nating doctrine of constitutional supremacy? Nasaan yung tinatawag nating hierarchy of rights? Asaan ang ranggo ng ating mga karapatan?